Mga kapuso, nasa kote sa Pampanga ang tatlong sangkot umano sa rentangay modus na ang gamit sa pambibiktima, magandang babae. Ang mga suspect na bistong namumuntirya rin ng mga e-wallet account. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Dito kayong dalawa. Sa parking lot ng isang commercial establishment sa Angeles City, Pampanga, nadakip ng PNP Highway Patrol Group ang mga suspect na kinabibilangan ng dalawang lalaki at isang babae. Inaresto namin kayo sa salang pagtangay ng sasakyan na to. Ayon sa HPG, dito raw sana nila ipapasa ang dala nilang kulay pulang four-door sedan sa nakuha nilang buyer na hindi nila alam undercover police pala. Ito ba yung kumuha ng sasakyan mo? Ang kulay pulang sedan, nirenta ngay daw ng mga suspect ilang linggo na ang nakalilipas sa biktimang si alias Marco. Nagsaservice daw po siya ng mga Korean foreigners sa Friendship Highway. Pagka ilang araw po, extend po sila ng extend. Doon na po kami na, bakit hindi nila binabalik yung sasakyan? Ang mga nasabing suspect ay nag-ooperate dito sa Central Luzon, particularly dito sa Angeles, Pampanga, Pangasinan at mga adjacent pang probinsya. Batay sa investigasyon, ang babaeng suspect na inalyasan ng HPG na si Celeste ang nakipag-deal sa biktima. Ginagamit daw ito talaga ng grupo sa negosasyon dahil bukod sa may itsura, magaling din daw itong mambola. Medyo may pang-akit ba, kumbaga. So, mabilis nilang makukumbinsi itong mga nagpaparenta ng sasakyan. At pagka nakuha na nila yung sasakyan, magbabayad sila ng advance payment nila. Doon na po nila itatakas itong sasakyan kung saan ibebenta na nila through social media. Mabilis daw itong naibebenta sa murang halaga gamit ang peking papeles. Pag nakita ng mga innocent buyer, akala nila genuine na yung hawak na papel at pati yung mga deed of sale, kayang-kaya na nilang manipulahin. Si alias Marco na halos kasisimula pa lamang sa ganitong negosyo, labis na stress ang inabot. Malaking perwisyo po yung pambabayad din po dun sa monthly na sasakyan. Piliin niyo pong mabuti at suriin yung taga-saan po sila. Tawag tayong pabigla-bigla na di kung sino man yung kaharap at kung sino man yung nakikipagtransaksyon. Pinakamainam pa rin na suriin yung pagkakilanlan ng nagre-renta at itong mga ipinipresenta nilang mga identification card. At sa verification pa ng HPG, sinasabing sangkot din ng mga suspect sa cash-in, cash-out modus na sumisimot ngayon ang laman ng mga e-wallet account sa mga sari-sari store sa loob at labas ng Metro Manila. Ang mga suspect sa CCTV video na ito, bine-verify na ng HPG kung sila ba. Lilinlangin nila yung mga may-ari ng tindahan upang makulimbat yung mga laman ng GCash. Kuhanan natin ng picture. Maging maingat din po tayo at mapanuri. Kung meron po kayong mga CCTV pwedeng install sa harap ng tindahan upang kung sakali mang matakbuhan kayo ng mga to, meron po tayong mga reference na magagamit sa pag-backtrack. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Isa ang Philippine National Police o PNP sa mga katwang ng inyong GMA Kapuso Foundation sa paghahatid ng serbisyong totoo sa ating mga kababayan. At para mas mapagtibay ang pagtutulungan ito, lumagda ang Kapuso Foundation at ang PNP sa isang kasunduan. Bunsod ng magkakasunod na kalamidad na tumama sa bansa ngayong taon, pumirma ng Memorandum of Understanding ang GMA Kapuso Foundation at Philippine National Police o PNP para mas pagtibayin ang ating pagtutulungan sa mga isasagawang Operation Bayanihan sa mga nasalantang lugar. Ang layunin talaga natin dito is mapabilis ang paghahatid ng ating mga relief goods and services, lalo na sa mga syudad. Ang Philippine National Police kasi, ang areas of responsibility nila are the city centers. So, we're excited about the partnership and hopefully we'll be able to serve more people in the future. Ito ay sumisimbolo sa mas matatag na pagkakaisa para maghatid ng pag-asa sa mga kapusong naapektuhan ng sakuna sa bansa. Hatid ng Philippine National Police ang seguridad at transportasyon sa lugar na kanilang nasasakupan lalo na sa panahon ng kalamidad. At magiging katuwang din natin sila sa iba pang proyekto ng GMA Kapuso Foundation. Ito yung nararamdaman
na kung saan ito na yung human side ng Philippine National Police sa ating mga kababayan na kapulisan na nagtatrabaho ng 24 oras, no? Halos sugal ang buhay. Ito na ang panahon na makikita ninyo ang trabahong ginagawa ng ating mga kapulisan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Sama-sama po tayong maghatid ng serbisyong totoo sa higit na nangangailangan. Tiniyak ng House Secretary General at House Sergeant at Arms na walang issue sa seguridad para sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Kanina nag-walkthrough na ang mga opisyal ng Kongreso at Malacanang para silipin ang mga paghahanda. Bago po ang SONA ay isasailalim muna sa lockdown ang Batasan Complex sa July 23 at magsasagawa ng final walkthrough sa July 25. Lahat naman ng dadalo ay dadaan sa security check. Pinaalalahanan silang simplehan ang kasuotan. Wala ring red carpet sa taong ito. Tinatapos na ng Pangulo ang kanyang SONA speech ayon sa palasyo. Bukod sa simpleng wedding ceremony, very intimate lang din ang naging reception dinner sa kasalang Bea Alonzo at Vincent Ko. Ang iba pang dalye na pinusuan ng netizens sa chika ni Nelson Canlas. All smiles at may pabukay pa ang cast ng upcoming GMA series na Whispers from Heaven nang i-welcome nila si Bea Alonzo sa pagbabalik set nito pagkatapos ng kanilang wedding ni Vincent Ko. Sa video na ipinost ng co-star ni Bea na si Cassie Legaspi, kitang kilig na kilig ang mga tao sa set habang nagko-congratulate kay Bea. Pati nga raw ang kanilang multi-awarded director na si Zig Dulay nahahawa sa happiness ni Bea. Matapos magpakilig sa wedding photos kahapon, isinare din ni Bea na siya mismo ang nag-makeup sa sarili. It just felt more personal ayon kay Bea. Ang hairstyle niya, last minute na nagpa-SOS kay Ayo Manaog. Hirit pa niya, wala silang wedding photographer ni Vincent at ang kanyang shobe na si Brina Secosana ang tumulong sa kanila. Bukod sa wedding, simple yet elegant din ang very intimate na reception ni Bea at Vincent. Kwento na nag-style ng venue, wala silang kaalam-alam na para kina Bea at Vincent ang kanilang inaayos. Nagulat na lang daw sila nang makita ang dalawa sa event. Sa snaps ng artist at fashion illustrator na si Pete Rich, kitang intimate talaga ang reception dinner. Pati ang chef ng pinag-uusapan ding minimalist wedding cake ni Bea at Vincent. Nagulat na lang daw na para pala sa kilalang couple ang kanyang ginawa. Red velvet, vanilla, and chocolate. This is 3,000 pesos kasi yun. So we use French butter dun sa buttercream frosting namin. Alam mo ba na para sa kanila? Actually, wala. So when yung lumabas ng cake order na to, parang regular cake order lang siya. So parang sinabi na we need a simple cake today. Tapos nag-send lang sila ng photo na gagayahin namin. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Pinagbawalan munang sumama sa mga operasyon ng MMDA ang pinuno ng Special Operations Group nito. Yan ay matapos ireklamo ang pagsita nito sa isang gurong rider na walang helmet na ginamit bilang personal na online content. Nakatutok si Mark Salazar. Ito yung viral video ni MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go. Nang tikitan niya ang isang guro sa isang road clearing operation ng Martes. O teacher ka tapos wala kang helmet. Paano naman natin tuturuan ang ating mga estudyante kung ganun? Sa isang punto, nag-request ang guro na kung maaari ay huwag nang i-post ni Go ang video. Sir, baka pwede wag nyo nangyari sa ano? Kaliwa kayo. Sa ano nyo, nakakita. Blurred ka naman eh. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo. Dapat inisip nyo muna yan bago kayo gumawa ng mali. Pero ipinost pa rin ito ni Go sa kanyang personal Facebook account. At nilagyan ng caption na, "Teacher ka po sir, dapat ikaw ang better example sa kabataan." As of today, halos mag-11 million views na ang video. Bagamat may mga sumang-ayon kay Go, meron din mga hindi natuwa sa pagtrato niya sa guro, kabilang ang ACT Teachers Party List na pinasisibak si Go.
Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, hindi nila kinukonsinti ang violation ng guro. Pero ang kawalan daw ng respeto ni Go ang pinapalaga nila. Malinaw naman talaga walang helmet. Ang issue dito, hindi na dapat above the law ang sinuman. Ang issue dito, una, ay yung basic na pagrespeto dapat ng lahat ng law enforcers sa mamamayan. Whether teacher o ordinaryong mamamayan, kung may paglabag, dapat yung law enforcer may respeto sa mamamayan. At yan ang hindi pinapakita ni Mr. Go. Nilabag daw ang right to privacy ng guro at nilabag din daw ni Go ang direktiba ng MMDA na sa official social media accounts lamang ng MMDA pwedeng i-upload ang mga video mula sa kanilang mga operations. Malinaw po na binablog ni Gabriel Go ang mga operasyon ng MMDA na direktang nilalahukan niya sa kanyang personal account. No, so ginagawa niyang content para sa sarili niyang interes, para sa sarili niyang kasikatan at posibleng para sa sariling monetization. Hindi pa tinitake down ni Go ang video ng guro, sa halip nag-post pa siya ng ganitong art card kahapon na nagsasabing hindi raw excused ang mga nasa academe sa pagsunod sa basic rules. Ine-expect daw sa educators ang higher standard. Ang post na ito naman ang pinalagan ng Teachers Dignity Coalition. Sa kanilang sulat sa MMDA, binatikos nila ang post ni Go na parang nilalahat na ang mga guro. Isa pang puna nila, bakit hindi naka-uniforme si Go kung manghuli? Sinusubukan pa rin namin makuha ang panig ni Gabriel Go tungkol dito. Sa pahayag naman ng MMDA kahapon, sinabi nitong iniimbestigahan na si Gabriel Go dahil na rin sa dami ng nagreklamo at pinull out daw muna nila si Go sa mga clearing operations. Ayon naman kay MMDA Chairman Romando Artes, pinagpapaliwanag na niya si Go sa pangyayari. Nilinaw niya rin na itutuloy ang violation ng guro dahil malinaw na mayroon nitong paglabag sa batas trapiko. Tungkol naman sa pagpo-post sa social media ng kanilang mga operasyon. For purposes of educating the public sa aming trabaho, sa tamang gawain, sa pagsunod sa batas trapiko, nakakatulong po ito to educate. So, ang kailangan lamang siguro ay linawin namin yung panuntunan sa pagpo-post para hindi na po maulit yung ganito pong mga pangyayari. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Ikinagulat ng ilang consumer ang taas ng kanilang electric bill na ang ilan ay dumoble pa umano. Kaya utos ng Energy Regulatory Commission, hanggang Oktubre nang bawal ang pagpuputol ng kuryente ng mga hindi makabayad. Kung mabababa naman ang kanilang konsumo, gaano kababa? Alamin sa pagtutok ni Oscar Oida. Naku mapapamura ka nga sa sobrang ng bill Kasi talagang nakakagulat yan. Nagre-reklamo na ang 64 anyos na si Nelia. Mayat maya na lang daw kung paglaruan ng electric bill ang kanyang damdamin. Simula po nung April, nag-umpisa yung taas. Ang bill po namin, 6,700. Tapos nung May, naging naging 7,538. Pagkatapos nung June, naging 8,031. Wala namang nadagdag na gamit dito. Pero wala daw yan ayon kay Aling Marta. Sa kanya, shock of a lifetime. Ang bill niya na nooy di tumataas ng 4,000 piso. Ngayong Hunyo, 11,000, grabe. Saan naman kayo kukuha ng noon? Senior na kami mag-asawa, maasa lang kami sa pensyon ng SS. Di na lang lahat napunta. Hindi ko pinag-aircon yung apo ko. ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, bahagya pang tataas ang singil sa kuryente ngayong Hulyo. Tumaas daw kasi ng 0.77% ang transmission charge dahil sa mas mataas na bayad sa ancillary services. Ang ancillary services ay reserbang supply ng kuryente na ginagamit kapag biglang tumataas ang demand o may aberya sa power plants.
na diaan nila sa kanila napupunta, kundi sa mga kumpanyang nagbibigay ng reserbang kuryente. Nauna nang nag-anunsyo ang Meralco ng 34 centavos per kilowatt hour na dagdag singil para sa buwang ito. Katumbas yan ng halos 69 pesos para sa karaniwang bahay na kukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Kaya naman magsasagawa na ng imbestigasyon ng Senado at Kamara tungkol sa bill shock at mabilis na pagtaas ng kuryente. Ang ilang grupo naman nanawagan sa tanggapan ng Meralco sa Commonwealth Avenue na suspindihin ang mga karagdagang singil at pagputol ng kuryente sa mga ordinaryong Pilipino. Isa sa mga hiling na yan ang napagbigyan dahil pinalawig ng Energy Regulatory Commission o ERC hanggang October ang pansamantalang pagbabawal sa pagputol ng kuryente mula Agosto hanggang Oktubre. Yan ay kung mas mababa sa 200 kilowatt hour ang kanilang konsumo. Oscar Oida, Nakatutok, 24 oras. Patay nang natagpuan ang ilang naapektuhan ng mga pagbaha at pagguho sa Mindanao dulot ng masamang panahon nitong weekend. Isang ipo-ipo naman ang nabuo sa Masbate kanina na sumira at tumangay sa bubong ng ilang bahay. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa gitna ng pagbuhos ng ulan, rumagasa ang tubig mula sa bundok pababa sa kalsadang yan sa Barangay Malalan, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Stranded ang mga motorista, kabilang ang sasakyang maghahatid sana ng assistance sa District Hospital para sa mga napuruhan ng nakaraang baha sa lugar. Hanggang kinaumagahan, di pa rin ito madaanan. Dalan mga kausi mo lang din naman pulutsan. Gumagid siya, daghan taas kayo o gikan sa taas. Anto diri sa ubos. Digit sa magian. Ang truck namang ito na may kargang backhoe ng DPWH na magsasagawa sana ng clearing operation. So na nato dira sa South Jazz. Nawala ng balanse at natumba sa kalsada matapos bumaon ang gulong sa lumambot na lupa. May daot na dalan dali. Bangag ng kalsada. Padaplin sa diri sa gunsod mang ulan diri sa tuang munisipyo umok dirang yuta. Nahukay naman sa Glan Sarangani ang bangkay ng isang lalaki. Nasawi siya matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay kasunod ng malakas na buhos ng ulan nitong Sabado. Pinaghahanap pa ang kanyang misis habang ligtas at nagpapagaling ang dalawa nilang anak na nauna nang na-rescue. Nalagay rin sa panganib pati ang mga hayop, gaya ng 3 tarsier na ito na na-rescue sa tabi ng ilog sa bayan ng Alabel. Ayon sa mga nakakuha sa kanila, pinangambahang maanod sila oras na tumaas ang level ng ilog dahil sa masamang panahon. Pinakawalan din sa kagubatan ang mga naturang tarsier. Nakapagtala rin ng pagguho sa bahagi ng Antipas, Cotabato. Natabunan ng putik ang ilang kalsada. Pansamantalang naantala ang biyahe ng mga motorista pero agad nagsagawa ng clearing operations. Nawasak at gumuho naman ang bahagi ng kalsadang ito sa Tupi, South Cotabato. Nilagyan muna ng warning sign para sa mga motorista ang unahang bahagi ng naputol na kalsada. Inireport na rin umano ito sa lokal na pamahalaan para maaksyonan. Sa Gihulngan, Negros Oriental, natagpo ang palutang-lutang sa dagat ang bangkay ng isang 44 na taong gulang na mangingisda. Base sa investigasyon ng mga pulis, tinangay ang biktima ng malakas na agos ng tubig sa ilog noong Lunes. May nabuo namang ipo-ipo sa Masbate City kaninang hapon. Kitang-kita yan sa mga kuha mula sa pantalan at tanaw hanggang sa mga kalapit na kalsada. Ang ilang bahay sa barangay Bagong Bayan natanggalan ng bubong at halos mawasak sa lakas ng hangin. Wala namang naiulat na nasaktan. Ayon sa Pag-asa, habagat na pinalakas ng bagyong Inday ang nagdulot ng masamang panahon sa ilang bahagi ng bansa nitong weekend at localized thunderstorms simula nitong Lunes. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 oras.